Ang laki ng halimo na yun, Itay. Ano ba yun? Hindi ko alam, anak. Pero sa itsura niya, parang siyang tinutukoy ng mga alamat tungkol sa mga aswang. Sa masukal na gubat ng San Isidro, may isang mag-ama na kilala sa kanilang galing sa pangangaso. Si Mang Rigor, isang batikang mangangaso, ay nakilala dahil sa kanyang matalas na pandama at kausayan sa pagsubaybay sa mga mailap na hayop. Ang kanyang anak na si Ilyas, 16 na taong gulang, ay sumusunod sa kanyang yapak. Bagamat bata pa, may taglay na tapang si Ilyas at bihasa sa paggamit ng sibat at pana. Bunga ng matagal na pagsasanay sa piling ng kanyang ama. Isang araw, nagpa siyang mag-ama na tumungo sa mas malayong bahagi ng kagubatan. Ayon sa mga matatanda, ang bahaging iyon ay pugad ng mga nilalang na hindi makatao. Ang balitang ito ay hindi nalintanan ni Mang Rigor at Ilyas. Sa halip, mas lalo silang naiganyo dahil sa kwentong maaaring may malaking hayop na nakatago sa lugar na iyon. Isang hamon na nais nilang harapin. Madilim pa nang magising si Ilyas. Sa kanilang maliit na kubo, narinig niya ang mga huni ng ibon at ang ihip ng hangin mula sa kagubatan. Sinimulan niyang ihanda ang kanilang mga gamit, ang kanyang pana, sibat at ilang bitbit na pagkain. Sa isang sulok, nakita niya si Mang Rigor na nag-aayos ng kanilang baril at kutsilyo. "Handa ka na ba, Ilyas?" tanong ng kanyang ama habang sinisilip ang liwanag mula sa lampara. "Opo, Itay. Mas malayo rang pupuntahan natin ngayon, di ba?" sagot ni Ilyas, bakas sa boses ang pananabik. "Oo, anak. Ngunit tandaan mo, hindi ito tulad ng mga nauna nating pinasok. Sabi nila, maraming hiwaga at panganib ang lugar na ito. Kailangang maging maingat tayo." Habang tinatahak nila ang daan patungo sa gubat, nararamdaman ni Ilyas ang kakaibang bigat ng paligid. Ang dating masiglang kagubatan ay tila tahimik na. Wala ang karaniwang ingay ng mga ibon o kaluskos ng mga hayop. Napansin ito ni Mang Rigor, ngunit pinili niyang huwag bigyan ng malalim na pansin. "Siguro, natutulog pa ang mga hayop," paliwanag ni Mang Rigor na tila inaaliw ang sarili. Sa kanilang paglalakbay, napansin nilang kakaibang anyo ng kagubatan. Ang mga puno ay may mas maitim na balat na tila may mga ugat na parang kumikilos. Sa kabila ng takot na unti-unting bumalot kay Ilyas, hindi siya nagpahalatang natatakot. "Malapit na tayo," ani Mang Rigor nang makitang isang malaking bato na may ukit ng mga kakaibang simbolo. Ayon sa alamat, ito ang hangganan ng karaniwang kagubatan at ang simula ng pugad ng mga aswang. Pagkalampas sa malaking bato, naramdaman agad ng mag-ama ang pagbabago ng hangin. May kakaibang amoy na tila pinanghalong bulok na laman at nasusunog na dahon. "Itay, ano ang amoy na yon?" tanong ni Ilyas habang pinipigilan ang pagdudual. "Siguro may hayop na nabubulok o may nasusunog na bahagi ng gubat," sagot ni Mang Rigor. Ngunit ramdam ni Ilyas ang pag-aalinlangan sa boses ng kanyang ama. Habang palalim ng palalim ang kanilang pagpasok, napansin nilang may mga bakas ng paa sa lupa. Malalaki ang mga ito at tila hindi pangkaraniwang hayop. Sa bawat takbang, tila lumalapit ang anino ng panganib na kanilang pinasok. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, narinig nila ang isang kakaibang tunog, isang malalim na ungol na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Tumigil sila at nagtinginan. "Itay, ano yun?" tanong ni Ilyas, bakas sa kanyang busis ang kaba. "Di ko alam, anak, pero mas mabuting mag-ingat tayo," sagot ni Mang Rigor habang inilalabas ang kanyang baril. Bigla, mula sa likuran ng isang malaking puno,
lumitaw ang isang nilalang na hindi pa nila nakikita sa tanang buhay nila. Ang nilalang ay may malataong anyo, ngunit may mahahabang kuko at ang mga mata na tila nag-aapoy. Tumitig ito sa kanila na parang nagbabadya ng kamatayan. "Takbo, Ilyas!" sigaw ni Mang Rigor habang tinututok ang baril sa nilalang. Tumakbo ang mag-ama ng mabilis, ngunit ramdam nila ang pagtugis ng halimaw. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay tila gumagalaw at ang mga puno sa paligid ay nagpapalabas ng animoy mga anino na sumusunod sa kanila. Si Ilyas, bagamat bata pa, ay hindi nagpapadala sa takot. Buo ang loob niyang sundan ng utos ng ama. "Sa kanan, Ilyas!" sigaw ni Mang Rigor habang binabaling ang baril sa nilalang na papalapit. Nagpaputok si Mang Rigor at narinig ang malakas na ungol ng halimaw. Natamaan ito, ngunit hindi napahinto. Sa halip, lalong bumilis ang paglapit nito. Tumama ang liwanag mula sa kanilang lampara sa nilalang. Ang balat nito ay matigas na parang bato at ang mga matay pulang-pula na animoy nasusunog. "Itay, papalapit na siya!" sigaw ni Ilyas habang hinawakan ang kanyang sibat. "Kapag lumapit siya ng husto, itapon mo ang sibat mo sa leg niya. Doon siya mahina," utos ni Mang Rigor. Dumating ang halimaw sa layong halos 5 dipa lamang mula sa kanila. Tumalon ito papunta kay Ilyas, ngunit sa isang mabilis na galaw, tinutok niya ang sibat at buong lakas na inihagis ito. Tumama ito sa liig ng halimaw at narinig nila ang malakas na hiyaw nito habang bumagsak sa lupa. "Huwag kang titigil, Ilyas. Hindi pa tapos ito," sigaw ni Mang Rigor habang nilalapitan ng halimaw upang tapusin ito. Sa pamamagitan ng kanyang baril, binaril niya ito sa ulo at tuluyan ng bumagsak ang nilalang. Ang paligid ay biglang tumahimik, ngunit nanatiling tensyonado ang hangin. "Ang laki ng halimaw na yun, Itay. Ano ba yan?" tanong ni Ilyas habang tumakbo pa rin ang kanyang dibdib sa kaba. "Hindi ko alam, anak, pero sa itsura na, parang siyang tinutukoy ng mga alamat tungkol sa mga aswang," sagot ni Mang Rigor habang hinahabol ang hininga. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, natagpuan nila ang isang abandonadong kubo na tila itinayo noon pang panahon ng kanilang mga ninuno. Ang kubo ay yari sa kahoy, ngunit ang bubong nito ay nababalot ng mga halamang baging. Sa paligid ng kubo, may mga palatandaang may mga nakatira rito dati. May mga lumang kaldero, sirang lampara at isang basag na salamin. "Itay, magpapahinga ba tayo rito?" tanong ni Ilyas habang sinisilip ang paligid. "Wala tayong ibang mapupuntahan, pero mag-ingat ka. Kung may mga nilalang sa paligid, tiyak na alam nila ang lugar na to," sagot ni Mang Rigor habang binubuksan ang pinto ng kubo gamit ang kanyang baril. Pagpasok nila, nakita nila ang mga kakaibang ukit sa dingding ng kubo. Ang mga ito ay larawan ng mga halimaw na kagaya ng nilalang na tinugis nila kanina. May mga simbolo rin na hindi nila maunawaan, ngunit nagmistulang babala ang mga ito. "Ilyas, tingnan mo ito," tawag ni Mang Rigor habang itinuturo ang isang ukit. Ang ukit ay nagpapakita ng isang pamilya ng mga halimaw na tila nagdiriwang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa likod ng ukit, may nakasulat na mga salita. "Sa dilim ng gabi, magpapakilala ang tunay na anyo." Habang nagpapahinga ang mag-ama sa kubo, narinig nila ang kakaibang tunog mula sa labas. Mga yabag na tila nagpapalibot sa kubo. Kinuha agad ni Mang Rigor ang kanyang baril at hinawakan naman ni Ilyas ang kanyang sibat. "Itay, may tao ba?" bulong ni Ilyas. "Hindi yan tao, Ilyas. Maging handa ka," sagot ni Mang Rigor
Bigla, mula sa bintana ng kubo, may sumilip na mga pulang mata. Sinundan ito ng malalakas na kalabog sa pinto na tila nais pasukin ng mga nilalang ang kubo. "Ilyas, kunin mo ang mga lumang kahoy at ilagay sa pinto. Kailangan nating harangan ito," utos ni Mang Rigor habang itinutok ang baril sa bintana. Habang nagmamadali si Ilyas, narinig nilang muli ang malalim na ungol mula sa labas. Ang tunog ay parang nagmumula sa isang malaking grupo ng mga halimaw na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang sumalakay. "Hindi sila titigil. Hanggat nandito tayo, kailangan nating makaisip ng paraan para makatakas," sabi ni Mang Rigor habang iniinspeksyon ang paligid ng kubo. "Pero Itay, kung lumabas tayo, mas delikado. Marami sila," sagot ni Ilyas. Nanginginig ang boses. "Tama ka, pero mas hindi tayo ligtas kung maghihintay tayo rito. Sa oras na masira nila ang pinto, tapos na tayo," sagot ng kanyang ama habang naghahanda ng plano. Sa gitna ng tensyon, bigla nilang narinig ang isang sigaw mula sa kagubatan. Hindi nila alam kung tao o halimaw ito. Ngunit ang sigaw ay tila nagbibigay ng babala na mas malaki pang panganib ang paparating. Ang kaluskos at mabibigat na yabag sa labas ng kubo ay tila nagpapahiwatig na ang mag-ama ay naliligiran. Si Mang Rigor ay nananatiling alerto, mahigpit ang hawak sa kanyang baril. Si Ilyas, bagamat kinakabahan, ay pilit pinatatatag ang kanyang loob. "Itay, marami na sila," bulong ni Ilyas habang nakasilip sa maliit na siwang ng dingding. Nakita niyang 3 pares ng pulang mata na gumagalaw sa dilim. Ang mga nilalang ay tahimik na naghihintay, parang tinutukso ang kanilang mga biktima. "Walang ibang paraan, Ilyas. Kailangan nating lumabas. Kung dito tayo magtatago, masisira nila ang kubo at mas magiging mahirap para sa atin," sagot ni Mang Rigor. "Pero paano tayo lalabas ng buhay, Itay? Marami nga sila," tanong ni Ilyas. Nanginginig ang kamay sa paghawak ng sibat. Nag-isip si Mang Rigor ng mabilis. Sa isang sulok ng kubo, napansin niya ang isang lumang sako na puno ng tuyong damo at langis. Kinuha niya ito at sinabing, "Gagamitin natin ito bilang pansamantalang depensa. Sunugin natin ang paligid para mahadlangan sila. Pagkatapos takbo tayo." Mabilis na naglagay si Ilyas ng tuyong damo sa paligid ng pinto at bintana ng kubo. Binuhusan ito ni Mang Rigor ng langis mula sa isang lumang sisidlan na nakita sa sulok. Sa isang iglap, gamit ang posporo, nagliyab ang apoy sa paligid ng kubo. Narinig nila ang sigaw ng mga nilalang sa labas, matitinis at parang galit na galit. Ang liwanag ng apoy ay nagpakita sa tunay na anyo ng kanilang kalaban. Malalaking nilalang na may mahahabang kuko, matatalas na ngipin at mga pakpak na parang sa paniki. "Itay, ano yun?" sigaw ni Ilyas nang makita ang mga halimaw. "Aswang, Ilyas! Mga aswang!" sagot ni Mang Rigor habang nagpapaputok ng baril sa isa sa mga nilalang. Ang bala ay tumama sa ulo nito at bumagsak ito sa lupa na parang abo. "Gamitin mo ang sibat mo, Ilyas. Sa puso mo sila tirahin," utos ni Mang Rigor habang patuloy na nakikipaglaban. Isa-isa nilang nilabanan ng mga aswang. Si Ilyas, sa kabila ng takot, ay nagawang tamaan ng isa sa liig, dahilan upang ito'y maglaho. Si Mang Rigor naman ay patuloy na nagpaputok ng baril, ngunit alam nilang hindi nila kayang labanan ng lahat. Habang nag-aalab ang paligid ng kubo, napansin ni Ilyas ang isang kakaibang bagay sa sahig, isang bilog na ukit na tila naglalaman ng simbolo ng buwan at araw. Napansin din niya ang tila malabo, ngunit pamilyar na mga litra sa paligid nito. "Itay, tingnan mo ito," tawag ni Ilyas
habang tinuturo ang ukit sa sahig. Lumapit si Mang Rigor at tiningnan ang nakaukit. Mukhang ito'y isang anting-anting o proteksyon laban sa mga aswang, sabi niya. Pero paano natin magagamit ito? Tanong ni Ilyas, puno ng pag-asa. Biglang nagliwanag ang ukit at naramdaman nila ang isang malamig na hangin tila humigop sa mga aswang na nasa paligid. Isa-isa, ang mga nilalang ay naglahong parang usok at ang paligid ay muling nananahimik. Anak, mukhang ang kubong ito ay hindi ordinaryo. Maaring dati itong pag-aari ng isang manggagamot o albularyo, sabi ni Mang Rigor habang tinutulungan si Ilyas tumayo. Bagamat pansamantalang ligtas, alam ng mag-ama na hindi magtatagal ang kanilang proteksyon. Kailangan nilang malaman kung ano ang lihim ng kubo at paano sila makakatakas mula sa kagubatan. Sa gitna ng kanilang pag-i-inspeksyon, nakita nilang isang lumang aklat na nakatago sa isang kahon. Binuklat ito ni Mang Rigor at binasa ang mga nilalaman. Nakita nila ang mga kwento tungkol sa mga aswang at kung paano sila maaaring mapigilan gamit ang mga mahiwagang orasyon. Ilyas, ito ang sagot. Kailangan nating gamitin ang mga nilalaman ng aklat na ito para makaligtas, sabi ni Mang Rigor habang itinuturo ang isang pahina na naglalaman ng ritual para paalisin ang mga nilalang. Ngunit Itay, paano kung bumalik sila bago natin matapos ang ritual? Tanong ni Ilyas. Tumigil si Mang Rigor at tiningnan ng kanyang anak. Anak, wala tayong ibang pagpipilian. Kailangan nating sumugal kung gusto nating mabuhay. Habang binabasa ni Mang Rigor ang mga orasyon, narinig nilang muli ang tunog ng mga yabag. Mas mabibigat ito ngayon at tila mas marami ang dumarating. Ang liwanag mula sa apoy sa paligid ng kubo ay unti-unti nang nauupos. Ilyas, maganda ka. Mukhang babalik sila, sabi ni Mang Rigor habang inihahanda ang baril at ang sibat. Sa labas ng kubo, nakita nila ang anino ng isang mas malaking nilalang. Ito ay mas malaki at mas mabagsik kaysa sa mga nauna nilang nakita. Ang mga pulang mata nito ay naglalagablab at ang pag-ungol nito ay nagpapagalaw sa lupa. Itay, ano yan? Tanong ni Ilyas na nanginginig. Hindi ko alam anak, pero isa lang sigurado ko. Kailangan nating labanan ito ng buong lakas, sagot ni Mang Rigor. Habang papalapit ang halimaw, muling bumalik ang tensyon sa hangin. Sa harap ng napakalaking panganib, kailangang harapin ng mag-ama ang kanilang pinakamatinding pagsubok. Ang lupa ay tila yumanig sa bawat yabag ng malaking nilalang na papalapit sa kubo. Ang mga anino nito ay sumasaklaw sa dingding at ang liwanag ng nalalabing apoy ay tila nawawala sa harap ng kapangyarihan nito. Itay, paano natin siya lalabanan? Tanong ni Ilyas habang naghahanda ng kanyang sibat. Wala tayong ibang magagawa kundi harapin siya anak. Pero tandaan mo, kung magkaibang landas ang kailangan nating tahakin, mag-ingat ka at manatiling buo ang loob, sagot ni Mang Rigor habang mahigpit ang hawak sa kanyang baril. Mula sa dilim, biglang sumugod ang halimaw. Ang laki nito ay tila kayang basagin ang buong kubo sa isang hampas. Napilitang tumalon ng mag-ama palabas ng kubo upang umiwas. Sa kanilang pagtalon, nagkahiwalay sila ng direksyon. Si Mang Rigor ay napunta sa kanlurang bahagi ng gubat, habang si Ilyas ay natangay ng agos ng ilog na malapit sa kubo. Ilyas! Sigaw ni Mang Rigor, ngunit nawala na ang anak sa kanyang paningin. Samantala, si Ilyas ay nagpalutang-lutang sa malamig na tubig ng ilog. Pilit siyang kumakapit sa mga sanga upang hindi tuluyang matangay ng agos. Nang sa wakas ay makarating siya sa pangpang, napansin niya ang katahimikan ng paligid. Itay, nasaan ka? Bulong ni Ilyas habang pilit na itinatayo ang sarili.
Habang naglalakad si Ilyas, napansin niya ang kakaibang kapaligiran sa bahagi ng kagubatan ng kanyang kinabagsakan. Ang mga puno rito ay mas mataas at mas madilim. Ang mga ugat ng mga puno ay gumagapang sa lupa na parang mga buhay na nilalang. Sa di kalayuan, nakita niyang isang maliit na sapa na may tubig na tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Nilapitan niya ito at napansin ang kanyang refleksyon. Tila mas matanda siya sa kanyang anyo at ang mga sugat sa kanyang katawan ay unti-unting nagbabago. Parang may kakaibang persa na nagpapagaling sa kanya. Anong klaseng lugar ito? Tanong niya sa sarili. Sa gilid ng sapa, may nakita siyang isang kakaibang bato na may ukit na tila kahawig ng nakita nila sa kubo. Kinuha niya ito at naramdaman ang biglang pagdaloy ng init sa kanyang palad. Siguro mahalaga ito, bulong niya habang itinatago ang bato sa kanyang bag. Samantala, si Mang Rigor ay tumakbo sa kagubatan, hinahabol ng malaking halimaw. Sa bawat takbang, naririnig niya ang malalalim na hininga nito at ang lupa ay tila lumilindol sa bawat galaw. Tumigil siya sa isang mataas na bahagi ng gubat at itinutok ang baril sa nilalang. Nang makita niya ito ng malinaw, napansin niya ang halimaw ay may nakabaon na sibat sa dibdib. Isa itong palatandaan na hindi ito ang unang nakipaglaban sa tao. Hindi ako matatakot sa iyo, bulong ni Mang Rigor habang pinapuputukan ng halimaw. Tumama ang bala sa balikat nito, ngunit hindi ito natinag. Sa halip, lalo itong nagalit at sumugod. Napilitang umakyat si Mang Rigor sa isang puno upang umiwas sa atake ng halimaw. Habang nakasabit sa isang matibay na sanga, napansin niya ang isang malaking pugad sa itaas. Ang pugad ay puno ng mga bungo at mga buto ng tao. Dito sila naninirahan, sabi ni Mang Rigor sa sarili habang pinag-aaralan ng paligid. Habang nagpapahinga si Ilyas sa tabi ng sapa, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila humihigop ng init mula sa kanyang katawan. Napansin niya ang mga pulang mata na nakasilip mula sa dilim. Muli na naman ba? Narito na naman sila? Tanong niya sa sarili habang inihahanda ang kanyang sibat. 3 aswang ang lumabas mula sa likod ng mga puno. Ang kanilang mga ngipin ay kasing talas ng punyal at ang kanilang mga kuko ay mahaba at matatalim. Ang isa sa kanila ay biglang sumugod kay Ilyas. Sa bilis ng kilos ng binata, naitapon niya ang sibat at tinamaan ito sa dibdib. Ngunit hindi tulad ng nauna niyang mga kalaban. Ang aswang na ito ay tumayo ulit. Ang sugat nito ay mabilis na naghilom at ang ngiti nito ay puno ng kasamaan. Kailangan ko ng tulong, bulong ni Ilyas habang umatras. Napansin niya ang bato sa kanyang bag na biglang kumislap. Nang ilabas niya ito, ang mga aswang ay biglang umatras, tila natatakot. Habang hawak ang bato, naramdaman ni Ilyas ang biglaang pag-agos ng lakas sa kanyang katawan. Ang mga aswang ay nanatiling nakamasid, hindi makalapit, ngunit malinaw na hindi pa sila tapos. Samantala, si Mang Rigor mula sa kanyang posisyon sa puno ay nakita ang mas marami pang halimaw na nagtitipon sa ibaba. Alam niyang hindi niya kakayanin ang lahat ng ito nang mag-isa. Ilyas, kailangan kitang makita muli, bulong niya habang pilit na inaalala ang kanyang anak. Sa gitna ng kanilang pagkakahiwalay, parehong naghahanda ang mag-ama sa mas malaking laban na paparating. Ngunit sa kanilang mga puso, umaasa silang muling magtatagpo upang sabay harapin ang mga nilalang na nagbabanta sa kanilang buhay. Si Ilyas ay nanatiling nakatayo. Hawak ang misteryosong bato na tila may kapangyarihang nagtataboy sa mga halimaw. Sa kanyang paligid
Ang tatlong aswang ay tahimik ngunit nagmamasid. Nag-aabang ng pagkakataon upang umatake. Ang liwanag mula sa bato ay tila bumabalot kay Ilyas, nagbibigay sa kanya ng proteksyon mula sa mga nilalang. "Hindi ako natatakot sa inyo," sigaw ni Ilyas kahit na ang kanyang puso ay bumubilis sa kaba. Muling sumugod ang isa sa mga aswang, ngunit nang mailapit ito sa liwanag ng bato, tila napaso ito at napaatras habang umuungol ng malakas. Ang iba pang aswang ay nagkatinginan, parang nag-uusap sa isang lihim na wika. Habang nakatayo si Ilyas, biglang may pumasok na mga imahe sa kanyang isipan, mga alaala na hindi niya kilala, ngunit tila bahagi ng kasaysayan ng bato. Sa kanyang isip, nakita niyang isang matandang lalaki, marahil isang albularyo na gumagawa ng mahiwagang ritual gamit ang parehong bato. Ang bato na ito ay hindi lamang isang proteksyon. May mas malalim na lihim ito, bulong ni Ilyas sa sarili. Nang mawala ang imahe, napansin ni Ilyas na ang mga aswang ay umatras ng tuluyan, ngunit hindi pa rin umalis sa paligid. Tila natatakot, ngunit naghihintay ng tamang pagkakataon upang bumalik. Si Mang Rigor naman ay nasa gitna ng isang matinding pagsubok. Mula sa kanyang pagkakatago sa puno, napansin niyang dumaraming halimaw na tila nagkakaisa sa ilalim ng isang malaking punong kahoy. Ang kanilang leader, ang dambuhalang aswang, ay tumindig sa gitna nila. "Ang mga tao ay walang lugar sa kagubatang ito," sabi ng leader ng aswang. Ang boses nito'y malalim at puno ng galit. Hindi nakapagsalita si Mang Rigor, ngunit alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan upang mabawasan ang mga halimaw bago patuluyong salakayin ang kanilang kinaroroonan. Tahimik niyang iniayos ang kanyang baril at nilagyan ng espesyal na bala na kanyang itinabi para sa ganitong sitwasyon. Mabilis siyang nagpaputok. Tinarget ang leader ng aswang. Tumama ang bala sa balikat ng halimaw, dahilan upang magalit ito at magbigay ng hudyat sa mga kasama nito upang umatake. "Anak, mag-iingat ka. Sana ligtas ka," buling ni Mang Rigor habang naghahanda sa isang matinding labanan. Ang kanyang paglalakad, narinig ni Ilyas ang sunod-sunod na pagputok ng baril. Alam niyang ito'y mula sa kanyang ama. "Itay!" sigaw niya habang tinatahak ang madilim na bahagi ng kagubatan. Sa di kalayuan, nakita niya si Mang Rigor na nakikipaglaban sa maraming halimaw. Tumakbo siya palapit, dala ang bato na umiilaw ng mas maliwanag kaysa dati. Nang makita siya ni Mang Rigor, tila nabuhayan ito ng loob. "Ilyas, anong ginagawa mo rito? Dapat nasa ligtas kang lugar," sigaw ni Mang Rigor habang nagpapaputok ng baril. "Ito, Itay. Gamitin natin ito laban sa kanila," sagot ni Ilyas habang itinaas ang bato. Nang may pakita niyang bato sa mga halimaw, bigla silang umatras, kabilang na ang leader. Ang liwanag mula sa bato ay tila mas matindi kaysa sa kanilang lakas, ngunit sa halip na umatras ng tuluyan, ang leader ng aswang ay ngumiti. "Hindi nyo alam ang kapangyarihan ng hawak nyo. Ngunit huwag kayong magkamali. Tao, ang batong iyan ay may kapalit," sabi ng leader bago tuluyang naglaho sa kadiliman kasama ang kanyang mga alagad. Matapos ang laban, naupo ang mag-ama sa paanan ng isang puno. Pareho silang humihingal sa pagod. "Itay, ano sa tingin mong ibig sabihin ng leader ng aswang? Ano bang kapangyarihan ang taglay ng batong ito?" tanong ni Ilyas habang iniaabot ang bato sa kanyang ama. Pinagmasdan ni Mang Rigor ang bato. Ang liwanag nito ay unti-unting humuhupa, ngunit nananatiling mainit sa kanyang palad. "Hindi ko rin alam, anak, pero
Sigurado akong may mas malaki pang kwento sa batong ito. At sa sinabi ng leader, mukhang hindi tayo titigilan ng mga aswang hanggat hawak natin ito. Kung ganoon, paano natin sila matatalo? Tanong ni Ilyas. Hahanapin natin ang sagot. Ngunit kailangan natin magpahinga. Mas malaking laban pa ang naghihintay sa atin, sabi ni Mang Rigor habang itinago ang bato sa kanyang bag. Habang nagpapahinga ang mag-ama, naramdaman nilang kakaibang simoy ng hangin. Tila may nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Sa di kalayuan, may isang matandang lalaki na nakasuot ng balabalang nakatayo. Tahimik na pinapanood ang mag-ama. Sila nga. Sila ang mga pinili. Pulong ng matanda habang unti-unting naglaho sa anino ng kagubatan. Sa kanilang pananahimik, alam ng mag-ama na ang laban ay malayo pa sa katapusan. Ngunit sa bawat takbang, mas nagiging malinaw ang kanilang misyon. Ang protektahan hindi lamang ang kanilang mga sarili, kundi ang buong bayan mula sa kapangyarihan ng mga aswang. Ang mag-ama ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa kagubatan. Ang mga mata ni Mang Rigor ay punong-puno ng pag-aalala, habang si Ilyas naman ay puno ng tanong. Sa bawat takbang na kanilang tinatahak, ang mga puno ng kagubatan ay nagiging mas makapal at ang silahis ng buwan ay tila nagiging mahirap na makapasok sa mga sanga. Hindi ko na alam kung saan tayo pupunta, Itay. Sana makita natin ang sagot tungkol sa bato at kung paano natin malalabanan ng mga aswang, sabi ni Ilyas. Ang mga mata ay nagmamasid sa paligid. May mga bagay na hindi agad malalaman, anak. Tulad ng bato, mayroon itong mga lihim na kailangan pa nating tuklasin. Pero ang pinakamahalaga ngayon ay magpatuloy tayo at maghanap ng mga sagot, sagot ni Mang Rigor. Habang sila'y naglalakad, isang hindi pangkaraniwang bagay ang napapansin ni Ilyas. Ang mga puno sa paligid nila ay parang may mga mata, nagmamasid at sumusunod sa kanilang galaw. Minsan, ang mga dahon ng mga puno ay kumikislap at minsan ay may maliit na mga hayop na sumusunod sa kanila. Mga nilalang na may mga mata na kumikislap tulad ng mga litaptap, ngunit may kakaibang aura na tili hindalikas na kagubatan. Anong klase ng gubat ito? Tanong ni Ilyas, naguguluhan at nagsisimula ng matakot. Hindi ko alam, anak, pero ang pakiramdam ko, ito'y hindi basta-basta. Baka tayo'y pinagmamasdan ng mga nilalang na hindi natin nakikita, sagot ni Mang Rigor habang nagmamasid sa paligid. Habang naglalakad sila, nakatagpo sila ng isang matandang puno na may ukit sa kahoy sa ilalim ng mga ugat nito. Ang ukit ay kumikislap ng dilaw na liwanag. Napansin nila na sa mga gilid ng puno may nakasabit na mga sinaunang simbolo, mga simbolo na kaakit-akit ngunit puno ng misteryo. Siguro ito ang susi, sabi ni Mang Rigor. Ang mga mata niya ay kumikislap ng pagkabighani. Isang lugar ng kapangyarihan, maaaring magbigay sa atin ng kasagutan tungkol sa bato at kung paano natin maaalis ang mga aswang. Habang tinitingnan ng puno, nagsimula itong magbigay ng kakaibang tunog. Ang mga dahon ng puno ay nagsimulang magsayaw sa hangin at nagbigay ng liwanag. Isang napakabigat na pakiramdam ang bumalot sa mag-ama. Minsan ay tila may naririnig silang mahihinang tinig na nagmumula sa loob ng puno. Ang mga nilalang na nagbabantay sa kagubatan, ang bato, ang oras ng pagdapo ng dilim, isang tinig na parang nag-uusap ang sumingaw mula sa loob ng puno. Naririnig mo yun, Ilyas? Tanong ni Mang Rigor. Ang mukha niya ay seryoso. Opo, Itay. Ano iyon? Tanong ni Ilyas. Ang katawan ay nakaramdam ng lamig mula sa mga salitang iyon.
Hindi sumagot si Mang Rigor, bagkus ay inilabas niya ang bato mula sa kanyang bag at inilahad ito sa harap ng puno. Pagkatapos ng ilang saglit, ang bato ay kumislap ng mas maliwanag at ang ukit sa puno ay nagsimulang magbago. Ang mga simbolo ay nagliwanag at nagbukas ng isang misteryosong daan na tila nagdudugtong sa ilalim ng lupa. Anak, ito na siguro ang landas na magdadala sa atin sa mga kasagutan, sabi ni Mang Rigor. Habang nagsimula silang maglakad sa ilalim ng daan na nagbukas mula sa puno, ang bawat takbang ay nagdudulot ng kakaibang pakiramdam. Ang paligid ay nagiging tahimik at ang hangin ay tila humuhuni sa bawat sulok ng kagubatan. Habang binabaybay nila ang madilim na daan, naramdaman ni Ilyas ang isang kakaibang presensya sa kanyang likuran. Agad siyang lumingon, ngunit wala siyang nakitang anino. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, isang malakas na imahe ang dumating sa kanyang isipan. Isang batang lalaki na kahawig niya, ngunit hindi siya. Ang batang iyon ay may hawak na bato at sa kanyang mga mata ay may takot at pangarap ng paglaya. Ano ito? Bakit ako nakikita ng batang iyon? Tanong ni Ilyas sa kanyang sarili. Hindi, ba't ang naghahanap ng sagot para sa mga aswang? Ang tinig ng batang lalaki ay umabot sa kanyang pandinig. Kailangan mong makita kung saan nagsimula ang lahat, Ilyas. Habang nagsisimula, silang maglakad patuloy sa madilim na daan. Nakatagpo sila ng isang malaking pader na yari sa mga bato at mga kahoy na hindi pa nagagalaw. Sa itaas nito, may nakaukit na simbolo na tulad ng nakita nilang simbolo sa puno. Sa gitna ng pader ay isang maliit na pintuan na may isang malalim na silyo. Sa ilalim ng silyo, isang matandang salita ang nakasulat. At sa bawat silip ni Mang Rigor at Ilyas, parang nararamdaman nilang may kasaysayan itong nagsimula at nagtatapos sa kanila. Dito siguro nakatago ang susi sa lahat ng ating hinahanap. Pero kailangan natin maghanda. Hindi madaling makuha ang sagot, sabi ni Mang Rigor. Sumang-ayon si Ilyas at nagpatuloy silang maglakad sa madilim na lugar. Alam nilang malapit na silang makarating sa lugar na pinakamahalagang kasagutan. Ngunit ang tanong ay, ano ang sakripisyo na kailangang gawin upang makuha ang kasagutan na matagal nang nakatago sa kagubatan? Ang mag-ama ay nakatayo sa harap ng matandang pintuan ng bato. Ang mga mata nila ay naglalakbay sa mga ukit at simbolo na nakapalibot dito. Ang pintuang ito ay tila isang huling pagsubok, isang pader na naghihiwalay sa kanila mula sa mga lihim na matagal nang naitago sa kagubatan. May nararamdaman akong kakaibang presensya. Parang may mga mata nagmamasid sa atin, sabi ni Ilyas habang tinitingnan ang pintuan. Hindi lang tayo naririto, anak, sagot ni Mang Rigor. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Ang mga aswang at iba pang nilalang ng kagubatan ay hindi mawawala hanggat hindi natin natutuklasan ang lihim na ito. Kaya mag-ingat tayo. Hinawakan ni Mang Rigor ang bato at inilapit ito sa pintuan. Nang gawin ito, naglabas ng isang malalim na tunog ang pintuan at isang kakaibang ilaw ang sumiklab mula sa mga ukit nito. Ang mga simbolo sa pader ay nagsimulang magbago at ang isang mabigat na pinto ay unti-unting nagbukas. Inilalantad ang madilim na daanan na papunta sa loob ng isang kuweba. Habang naglalakad sila sa madilim na pasilyo, ang hangin ay malamig at mabigat. Ang mga dingding ng kuweba ay may mga ukit na tila nagsasalaysay ng isang sinaunang kwento ng isang lahi ng mga tao na nakipaglaban sa mga aswang at mga nilalang ng dilim. Ang bawat takbang nila ay naririnig na parang may mga bumangga sa matigas na bato. Ngunit ang tunog ay tila nagmumula sa hindi nakikitang nilalang
na sumusunod sa kanila. Anong lugar ito, Itay? Bakit parang may mga espiritu sa paligid? Tanong ni Ilyas habang ang kanyang mga mata ay nag-a-adjust sa dilim. Hindi ako sigurado, anak. Pero ang mga simbolo ay nagsasabi ng isang mahalagang kwento. Ang lugar na ito ay may koneksyon sa mga aswang. Marahil dito nagsimula ang lahat. Sagot ni Mang Rigor, ang kanyang kamay ay nasa hawak na baril. Habang naglalakad pa sila, nakatagpo sila ng isang malaking batong may ukit ng isang malaking aswang at isang tao na hawak ang parehong bato na mayroon si Ilyas. Ang tao sa ukit ay may mga mata na puno ng tapang at takot. Sa kanyang harapan ay isang dambuhalang aswang na may mga pangil at mga pakpak na parang isang nilalang mula sa ibang mundo. Ang tao sa ukit, siya ba si? Tanong ni Ilyas, ngunit hindi niya natapos ang tanong. Siya nga, sagot ni Mang Rigor habang nakatingin sa imahe. Siya ang unang nagdala ng bato at ito ang naging dahilan ng pagkatalo ng mga aswang. Ang bato ay may kakaibang kapangyarihan. Kapangyarihan magpatibay sa mga tao at magbigay ng proteksyon laban sa dilim. Pero may malaking sakripisyo na kailangan gawin. Kailangan mong magdesisyon kung handa ka bang itaya ang lahat para sa kapakanan ng iba. Si Ilyas ay nag-isip ng mabuti. Ang mga alingaungaw ng mga aswang ay bumabalot sa kanyang isipan. Ang bato ay hindi lamang proteksyon, kundi isang susi na magbubukas ng isang malaking kapangyarihan. Ngunit ang tanong ay kailangan ba nilang magsakripisyo ng buhay upang magtagumpay? Sa kanilang paglalakad, ang mga dingding ng kuweba ay nagsimulang gumalaw. Isang matinding tunog ang dumating mula sa madilim na kanto. At sa isang iglap, mga nilalang mula sa dilim ang sumugod sa mag-ama. Ang mga aswang ay bumangon mula sa mga pader. Ang kanilang mga mata ay kumikislap ng galit. Si Mang Rigor ay mabilis na inihanda ang baril. Ngunit ang mga nilalang ay mabilis at ang bawat atake ay tila wala sa oras. Ang mga aswang ay bumangon mula sa pader at ang kanilang mga pangil ay sumabog mula sa dilim. Sumasabog sa hangin tulad ng mga matutulis na pangil. Anak, magtago ka! Sigaw ni Mang Rigor habang siya ay lumaban sa mga aswang. Ngunit hindi nakatago si Ilyas. Tumayo siya ng matatag at iniharap ang bato sa mga halimaw. Ang bato ay kumikislap ng matinding liwanag na nagdulot ng matinding sigaw mula sa mga aswang. Ang mga nilalang na ito ay nagsimulang magliyab at unti-unti nang bumagsak sa lupa. Sunog at naglalagablab. Hindi na tayo matitinag, bulong ni Ilyas. Ang liwanag ng bato ay patuloy na sumisikat. Matapos ang matinding laban, ang mga aswang ay tuluyang nawala. Ngunit ang mag-ama ay hindi pa rin sigurado kung ang laban ay natapos na. Habang binabaybay nila ang natitirang bahagi ng kuweba, nakatagpo sila ng isang dambuhalang altar sa gitna ng madilim na silid. Sa altar na iyon ay isang sinaunang aklat at sa itaas nito ay isang simbolo ng kagubatan at mga nilalang ng dilim. Nandyan na ang sagot. Iyan ang kasaysayan ng lahat ng nangyari sa kagubatan at ng bato. Kung susundin natin ang aklat, malalaman natin ang lahat ng paraan upang magtapos ang digmaang ito, sabi ni Mang Rigor. Ang tanong ko lang, Itay, ano ang kapalit ng lahat ng ito? Tanong ni Ilyas. Ang kapalit ay hindi natin alam, anak. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na tayo pwedeng magatubili. Kailangan nating tapusin ito, ano man ang mangyari, sagot ni Mang Rigor. Ang mga mata niya ay puno ng presensya at kabigatan. Sa harap ng dambuhalang altar, ang mag-ama ay nakatayo ng tahimik, nagmamasid sa aklat na nakataga sa gitna ng silid. Ang liwanag ng bato na hawak ni Ilyas ay patuloy na kumikislap, pero ang paligid ay puno ng mga anino at ang malamig
na hangin na dumadapo sa kanilang balat ay tila nagdudulot ng takot at tensyon. Sa gitna ng mga alingaw ng kagubatan at ang tahimik na tunog ng mga alon ng hangin, tila may isang naririnig na tinig mula sa aklat, isang tinig na tila humihiling ng isang pagsubok. Anak, tingnan mo. Ang aklat na ito ay may mga sinaunang simbolo, mga palatandaan na magpapakita sa atin ng tamang daan. Ngunit may mga salita rin na hindi natin maintindihan. Wika ni Mang Rigor habang tumutok siya sa aklat. Habang pinagmamasdan ang aklat, napansin ni Ilyas ang isang piraso ng pergamino na nakalagay sa ilalim ng mga pahina. Isang simbolo na kamukha ng simbolo sa bato na hawak nila. Dahan-dahan siyang yumuko at kinuha ito. At nang matanggal ang pergamino, isang mas matinding liwanag ang sumiklab mula sa loob ng aklat. May mangyayari, bulong ni Ilyas, ngunit bago siya makapagsalita, isang matinding alon ng enerhiya ang dumaloy sa buong kuweba. Ang lahat ng mga pader ay nagsimulang kumilos at magbago. Ang mga ukit sa bato ay naglalabas ng malalakas na tunog at ang buong silid ay nag-ilaw ng parang araw. Biglang may isang anyo na sumulpot mula sa madilim na bahagi ng kuweba. Ang itsura nito ay hindi tao at hindi rin aswang. Isang nilalang na mistulang isang matandang espiritu. Ang mga mata nitong kumikislap na pula at itim. Ang nilalang ay lumakad patungo sa mag-ama. Ang mga paa nito ay hindi tumatama sa lupa. Sa bawat takbang, may hangin na sumusunod at ang alingangaw ng kagubatan ay tumatahimik na parang natatakot. Ang sino mang mangahas magbukas ng aklat na ito ay maghahatid ng kamatayan o kaligtasan. Ang tinig ng nilalang ay kumalat sa buong kuweba. Alam ko ang inyong layunin, mga anak ng tao. Huwag kayong magtangkang magpatuloy, ipinagbabawal ang pag-alam sa mga lihim ng kagubatan. Si Mang Rigor ay mabilis na inihanda ang baril, ngunit hindi ito gumana laban sa nilalang. Ang mga bala ay tila dumadaan lamang sa katawan nito. Walang epekto. Walang silbi ang armas laban sa akin. Sabi ng nilalang, ang mga mata nito ay naglalabas ng dilim. Ako ang tagapangalaga ng lihim ng kagubatan. Tinutulungan ko ang mga aswang at mga nilalang ng dilim upang mapanatili ang balanse. Si Ilyas ay nanatiling kalmado. Hawak pa rin niya ang bato at isang hindi maipaliwanag na lakas ang naramdaman niya mula rito. Tila ang bato ay may kakayahang magsalita at ang enerhiya nito ay sumasabay sa bawat galaw ng mag-ama. Kung ikaw ang tagapangalaga, bakit hindi mo pinoprotektahan ng mga tao? Tanong ni Ilyas. Ang boses nito ay matapang, puno ng tapang. Ang balanse ay nangangailangan ng pag-aalay. Walang kaligtasan kung walang sakripisyo. May 100 taon na ang nakakalipas. Isang batang lalaki ang nagdala ng bato at nagtakda ng sumpa upang mapigilan ang pagdami ng aswang. Ngunit ito ay may kapalit. Ang buhay ng mga pinili upang magsakripisyo. Sagot ng nilalang. Ang mga mata ni Mang Rigor ay kumislap sa pag-unawa. Kailangan ba naming magsakripisyo upang mapigilan ang mga aswang? Oo. Ang kahilingan ng bato ay ang magbibigay ng wakas sa mga aswang. Ngunit tanging ang mga lakas loob at matatag na diwa ang maaaring magtagumpay. Sa bawat takbang patungo sa paglaya, ang bawat buhay ay may kabayaran. Sa mga salitang iyon, si Ilyas at Mang Rigor ay nagkatinginan. Alam nila na ang oras ng desisyon ay dumating na. Ang kanilang misyon ay mas mataas pa kaysa sa kanila. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng buong bayan, ng buong kagubatan,
Ngunit ang sakripisyo ay magiging malaki at hindi nila tiyak kung anong mangyayari pagkatapos. Ito na bang huling hakbang, Itay? Tanong ni Ilyas. Ang kanyang puso ay kumakalabog ng malakas. Huwag mong gawing madali ang desisyon, anak, sagot ni Mang Rigor. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero isang bagay ang sigurado. Ang kaligtasan ng iba ay mas mahalaga kaysa sa ating mga buhay. Sa mga salitang iyon, tumingin si Ilyas sa bato at inisip ang mga posibilidad. Dahan-dahan niyang inalis ito mula sa kanyang bag at tinapat sa harap ng nilalang. Kung ito ang kailangan para sa kaligtasan ng lahat, handa kaming mag-alay. Ang nilalang ay ngumiti. Ang mga mata nitong kumikislap ng mas matinding liwanag. Ngayon, ang balanse ng mundo ay nasa inyong mga kamay. Tanggapin ninyo ang inyong mga kapalaran. At sa mga salitang iyon, isang malakas na putok ng liwanag ang sumabog mula sa bato. Ang enerhiya ay sumabog sa buong kuweba at ang nilalang ay naglaho sa hangin. Ang lahat ng mga anino ay nawala at ang kagubatan ay muling napatag. Ngunit sa kabila ng liwanag, alam ng mag-ama na may isang mas malaking hamon na naghihintay sa kanila. Ang kanilang desisyon ay may kasamang kabayaran, isang buhay na tinatahak patungo sa hindi tiyak na hinaharap. Sa kabila ng matinding liwanag na sumabog mula sa bato, nagpatuloy ang mag-ama sa kanilang landas, ngunit ang hangin ay tila nagbabalik ng isang malamig na pakiramdam. Ang kagubatan na kanina'y tahimik, ngayon ay nagbabalik sa matinding katahimikan. Wala ni isang nilalang ang nakikita, maging ang mga hayop na karaniwan ay nag-iingay sa gabi. Ang lahat ng tunog ay naglaho at ang hangin ay nagdala ng isang kakaibang amoy, isang amoy ng paglisan at pagtatapos. Hindi ko alam kung ano nang mangyayari, Ilyas, wika ni Mang Rigor habang binabaybay nila ang madilim na daan pabalik. Hindi pa natatapos ang lahat. Hindi pa tapos ang laban. Si Ilyas, bagamat puno ng kalituhan, ay nagsimulang mag-isip tungkol sa mga nangyari. Itay, anong ibig sabihin ng sinasabi ng nilalang na may kapalit na buhay? Nais ko lang sana malaman kung paano natin matatapos ito ng buo. Ano man ang kapalit, anak, kailangan nating tanggapin ito. Hindi pwedeng mag-atubili. Ang buhay natin ay hindi lang magiging ganito at hindi rin permanente ang ating kaligtasan. Ang mga aswang ay magbabalik hanggat hindi tayo magtatapos ng labanan. Sagot ni Mang Rigor. Ang boses niya ay puno ng pagpapasya. Habang naglalakad sila, isang matinding sigaw ang narinig mula sa malayo. Ang sigaw niya ay hindi mula sa tao. Ito ay mula sa isang aswang at kasunod ng sigaw na iyon, isang madilim na ulap ang dumapo sa kagubatan at ang mga puno ay nagsimulang mag-uga. Ang kanilang mga sama ay nagsisilbing itim na anino. Ang mga aswang, sila ay nagpabalik, sigaw ni Ilyas. Ang kanyang puso ay kumabog sa takot. Ang mag-ama ay nagmadaling tumakbo pabalik sa lugar kung saan sila nagmula. Ang mga aswang na tinanggal nila mula sa kuweba ay muling nabuhay at nagsimulang magtipon sa kagubatan. Sa kabila ng kanilang tapang, ang bilang ng mga aswang ay masyadong marami at ang kanilang mga mata ay kumikislap ng galit at paghihiganti. Hindi natin sila kayang tapusin ng ganito lang. May isang paraan pa. Ang sagot na nakita natin sa aklat, nasa huling hakbang na tayo, wika ni Mang Rigor. Habang binabaybay nila ang madilim na kagubatan, nakita nilang isang liwanag na nagmumula sa isang matandang bato. Ito ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, kung saan unang lumitaw ang bato na nagbigay ng kapangyarihan laban sa mga aswang. Ngunit ngayon, ang liwanag ng bato ay nagbabalik ng matinding pagdududa.
Bawat takbang ni Ilyas ay nagsisilbing pagdadalawang isip at bawat segundo ng tahimik na kagubatan ay nagiging puno ng takot. Anak, ang mga aswang ay hindi matatalo ng basta-basta. Kailangan mo magbigay ng huling sakripisyo. Uwi ka ni Mang Rigor habang inihahanda ang kanyang sarili. Ang sakripisyo ay isang buhay na magsisilbing pangwakas na daan upang matapos ang mga kalaban. Si Ilyas ay tumingin kay Mang Rigor at isang matinding pag-alala ang pumasok sa kanyang puso. Itay, ibig sabihin ba ay kailangan mo magsakripisyo? Hindi anak. Sagot ni Mang Rigor, ang kanyang mga mata ay malungkot. Ikaw ang may hawak ng kapangyarihan ng bato. Kung may isang tao na may kakayahang tapusin ito, ikaw iyon. Tanggapin mo ang iyong kapalaran. Ang mga aswang ay nagsimulang magtipon sa paligid nila. Ang kanilang mga mata ay kumikislap ng galit at matinding puot. Si Ilyas habang hawak ang bato ay humarap sa madilim na pader ng mga aswang. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magliwanag ng matinding liwanag. Ngunit bago siya makapaghanda ng anumang hakbang, naramdaman niya ang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Anak, huwag mong kalimutan ang iyong misyon. Isang sakripisyo ang kinakailangan. Kung susundin mo ang iyong pagnanasa, magiging huli na ang lahat. Wika ni Mang Rigor, ang tinig nito ay puno ng kahulugan. Si Ilyas na ngayon ay puno ng tapang, ay naglakad patungo sa gitna ng mga aswang. Ang bawat takbang niya ay puno ng kabiguan at pasensya. Ang bato ay kumislap ng matinding liwanag at ang mga aswang ay nagsimulang mag-urong. Isang malakas na tunog ang umabot sa lahat at ang liwanag mula sa bato ay nagbigay daan sa kanilang pagkatalo. Isa-isang mga aswang ay nagsimulang magliyab. Ang kanilang mga katawan ay nagiging abo sa ilalim ng sinag ng bato. Ngunit sa isang iglap, si Ilyas ay bumagsak sa lupa. Ang kanyang katawan ay pagod at sugatan. Ang liwanag mula sa bato ay nagsimulang magdilim. Nang magtagal, ang lahat ng aswang ay tuluyang naglaho. Ang kagubatan ay muling naging tahimik at ang mga puno ay hindi na kumikilos. Si Mang Rigor, na hindi makapaniwala sa nangyari, ay tumakbo patungo kay Ilyas. Anak, hindi mo pwedeng gawin ganito, sigaw ni Mang Rigor habang niyayakap ang anak. Ngunit isang maladiyos na liwanag ang pumulupot kay Ilyas at ang mga sugat sa katawan nito ay nagsimulang maghilom. Ang bato ay kumikislap ng gusto at isang tinig ang nagsalita mula sa kalangitan. Ang sakripisyo ng buong mong puso ay nagbigay ng bagong buhay sa kagubatan. Salamat sa iyong tapang, Ilyas. Si Ilyas ay muling bumangon. Ang kanyang katawan ay walang sugat. Ang lahat ng paalala ay naglaho at ang kagubatan ay muling bumangon mula sa dilim. Ang mag-ama ay nagyakap at sa kanilang mga mata ay isang bagong pag-asa. Ang kaligtasan ng kagubatan ay tiyak na natamo. Ngunit ang sakripisyo ni Ilyas ay magbubukas ng isang bagong kabanata para sa kanilang buhay. Isang buhay na puno ng pagmamahal, tapang at bagong pag-asa. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers na sumasabaybay sa kwento namin. Ang inyong suporta ay nagbibigay ng inspirasyon para ipagpatuloy ang paggawa ng mga kwento. Naway nagustuhan ninyo ang bawat kabanata ng kwentong ito at patuloy niyong samahan kami sa mga susunod na kwento. Muli, maraming salamat at ingat kayo palagi. Pasensya na rin kayo kung medyo pangit talaga ang boses ko.
Nagsisimula pa lang po kasi ako eh. Tsaka hindi po talaga ako narrator. Sinusubukan ko lang po kung kakayanin ko. So ayun, kung umabot ka pa sa huling video na to, maraming salamat sa inyo at God bless. Happy New Year.